Palalamin po natin ang balita, update po sa West Philippine Sea. Ating pong makakausap ngayon, Director ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, Attorney J. Batong-Bakal. Attorney Batong-Bakal, sir, magandang umaga po sa inyo. Orly tinidad po ito sa DCWB. Attorney, kumusta po kayo? Ay, magandang umaga po, ka-Orly at lahat po ng mga nakikinig. Mabuti naman po tayo mga umaga. Okay. Prof, maraming developments sa West Philippine Sea ang pumukaw ng atensyon at balitaan nito nakalipas na araw. Hindi lamang po yung patuloy na pagpapakita po ng kagaspangan ng China, ng kanilang ng kanilang Coast Guard at Navy sa ating pong mga tauhan din po ng Coast Guard, Navy. Kung hindi pati rin po yung pagkasira ng matindi noong mga bahura, yung Sabina Shoal in particular. May mga kinakailangan pa ba tayong dapat tingnan sa inyong palagay, Professor, na panahon na rin ho siguro na tipunin ito at iharap na rin po sa korte, kung hindi man sa korte ay sa UN kung sakasakali, Professor J? Well, una po yung sa lumalakas na karahasan ng China, no? Yun po dapat po dalhin siguro yun sa UN, no? Kahit sa assembly. Although alam natin na ibibito yan ng China, no? Pero at least para maipawatig natin sa mundo kung anong talaga nangyayari dito, no? Kasi marami po mga bansa, hindi pa rin ganun ka laki ang kaalaman dito sa mga nangyayari sa atin dito sa West Philippine Sea. So, tama lang po na dalhin natin itong mga ito sa UN, no? Para lang sa Professor, maputol ko lang kayo kasi may binanggit kayo na kung yun idadalhin sa UN, ibibito rin ng China. Ganun ba kalakas ang China sa UN? Kasi marami tuloy ang dismayado minsan pag magsasampa ng reklamo sa UN, hindi napapansin dahil mas namamayani yung mga maunlad na mga bansa dyan. Parang laging second rate, third rate lang yung mga developing countries. May pag-asa pa na kung ito ibito ng China, hindi naman siguro tayo pababayaan ng ilang mga kalyado natin para bigyang pansin itong concern ng Pilipinas, Professor? Dalawa po kasi yung kumbaga venue sa UN, no? Yung General Assembly at yung Security Council. Pwede po nating idulog yan sa dalawang iyon, no? Yung General Assembly, yan po yung lahat ng mga bansa. Okay? So dyan, pwede nating idulog yan, no? At ipakita natin sa mundo nga kung ano nangyayari dito. Habang yung Security Council naman ay parang smaller group yan ng mga bansa. Nag-rotate po ang membership niyan, pero merong 5 permanent members, no? Kasama po doon ng China, no? Yung ibang miyembro, yung US, yung Russia, yung France at saka UK, no? So yun yung may veto na tinatawag. So yung pag sa Security Council, pwede nating umpisahan yung proseso pero siguradong ibibito ng China yon, no? Pero the fact na maisampa mo siya sa Security Council para pag-usapan at para nga ibito ng China, may epekto na rin yon, no? Tapos sa General Assembly naman, the fact na i-discuss mo sa General Assembly yung issue, no, mas maraming bansa ang makakapansin, no? May epekto din yan, no? Ang China mapipilitan siyempre mag-wheeling and dealing yan, no? Pero dahil doon, mayroon siyang ang kapalit yung tinatawag na reputational cost, no? Mahihirapan tuloy siya sa pakikipag-deal niya rin sa ibang bansa dahil tatanungin din nila, ano itong ginagawa niya sa Pilipinas? Yan. No? So, nangyayari din ngayon, nagiging aware na yung katatapos lang na Shangri-La Dialogue, parang naramdaman nila yung awareness, yung dinudulot ng pambubuli nila na nalalaman at ipinakikita rin yung concern ng ibang mga bansa. Professor, ano po? Opo, no? At yun nakikita natin, di ba? Yung mga ibang bansa kumakampi sa atin, no? Kaya nga after the Shangri-La Dialogue, nakailang visitor tayo na dati hindi nagpupunta rito, no? Kagaya nung Defense Minister ng Sweden, no? Sweden pa mismo, no? Dati hindi natin yan man lang nadidinig, pero ayan, dumarating na dito, no? So yan, nakikita na maraming bansa talaga ang nagiging concerned dito sa mga pangyayari at kumakampi sila sa Pilipinas. Wala po akong nakikitang bansa na kumakampi sa China pagdating dito sa issue na ito. So ganoon talaga, medyo matagal na proseso, mabagal kasi nga ang ginagawa natin parang minomobilize natin ang international community. Yan ay isang prosesong political din, no? Kaya matagal, no? You have to build the consensus and also persuade yung opinion ng mga ibang bansa.
Mhm. So yun po talaga yung paraan doon. Ngayon, yung sa mga ibang pangyayari naman, katulad nga itong environmental damage sa yung coral bleaching, no? Mhm. Yan po dulot yan ng climate change siguro, no? Dahil napakalaki at napakalawak nga nung damage, no? Parang nagkakamatayan ng mga ang bahura dahil sa init ng tubig at saka init ng araw. Yan po isang global issue po yan, no? Mabuti nga po na tayo ang nakakapagdala niyan ng issue na yan sa publiko at sa mundo, no? Habang yung China na walang ginagawa kundi mangangkin, tayo hinahanap talaga natin at minomonitor natin itong mas malaking problema nga ng environmental destruction. Hindi sila nakakatulong. Wala silang binibigay na tulong dyan sa issue na yan. And in fact, parang ina-aggravate pa nga nila dahil na hirap na nga yung coral sa climate change, tapos dadagdagan pa nila ng mga problema ng mga barko nilang, mga milisya nila na kinakalat dyan, no? So Wala pa bang nakakadagdag lang sila sa problema. Professor, bate ba sa inyong mga nakakausap sa mga marine biologists natin? Lalo-talo din sa sinasabi na may bakas ng paghuhukay o pag-aaral dun sa mga bahura. Hindi ba sapat na 'yon para maging daan ito ng panibagong kaso sa International Court? Well, kung bakas lang po ng paghuhukay, hindi pa po yun sufficient, no? Dahil kailangan natin talaga, kumbaga, smoking gun, no? Kailangan makita natin yung talagang ginagawa nila at ginagawa nila yung mali, no? Yun ang hirap diyan sa West Philippine Sea, napakalawak na karagatan yan, no? Siyempre, mahirap talagang ma-monitor lahat yan, no? Di naman yan parang may CCTV ka, di ba? So, kaya tayo hirap dun sa ganung mga pangyayari. Pero may mga ibang bagay naman na pwede nating idulog sa tribunal kung sakali, no? For example, itong pangaharas nila sa ating mga barko sa sarili nating EEZ. Yung pangingisda nila sa ating EEZ. Yung mga yan, pwede nating dalhin yan dahil yung ebidensya para doon, kumbaga, mas madaling makalap. Parang mas naging agresibo raw sila. Anong observation nyo, Professor? Ibig sabihin, mas naging maigting yung kanilang pambubuli, pangahara sa mga barko natin after noong mga development sa Singapore, after noong pagpapakita ng simpatya ng ibang bansa sa Pilipinas, lalo na sa mga pagtitipon ng mga bansa sa iba't ibang ng mga bansa sa mga international parang international conferences, Professor? Opo. Talagang expected ko po yan na talagang magiging mas patindi pa yung kanilang pabubuli. Kasi yun nga ang gusto nila no? Na tayo ang umatras. So palalakasin nila ng palalakasin ang mga puwersa nila para matakot tayo. No? Para tayong umatras, para tayong mag-give up. No? Pero nakikita rin natin na habang pinalalakas na yung pagbubuli nila sa atin, dumadami ang kumakampi sa atin. No? At lalong nagiging komplikado para sa kanilang sitwasyon dahil pati mga ibang bansa ngayon kumbaga pumapasok na rin sa South China Sea, West Philippine Sea, no? Yung anunsyo, for example, na yung US Coast Guard tutulungan ng ating Philippine Coast Guard, no? Ibig sabihin magiging present din sila diyan sa lugar na yan, no? Yun yung pinakaayaw nila no? Na may mga ibang bansa na nandyan din. So sila tong dapat mag-isip, no? Sa kakatulak nila sa atin, sa kapiga nila sa atin, ibang nagiging resulta, hindi yung gusto nila, no? At lalong dumadami ang mga bansa na talagang dumarating sa panig natin, no? So, patagalan yan talaga. Hinihintay na karamihan dito sa atin sa mga nagre-react. Kailan ba kasi magkakaroon talaga ng joint patrol na yan? Hanggang usapan lang yan. Tapos ang pinakahuli, ASEAN Coast Guard. Parang ASEAN Coast Guard Confederation yata yun. Coast Guard mula silang itong mga bansa sa Southeast Asia ay magsagawa ng parang joint patrol yung mga Coast Guard natin at tayo magmanman dito sa mga tinuturing ho natin, karagatan natin na exclusive economic zone ng mga bansa sa Southeast Asia. Parang matagal yata. Yun ang hinihintay yata, Professor. Ano, nangyayari ba yun? Actually, nangyayari na, no? Kung mapansin natin, no? Kailan ba yun? Last week o 2 weeks ago, nandun yung isang French na frigate o cruiser dito sa Manila Bay, no? Yan po yun Yan ang nangyayari. Yung pagdating dito ng mga barko ng mga ibang bansa, parte po yan No? Meron tayong tinatawag na maritime cooperative activities. No? Yun po yung term nila para doon sa mga joint patrol.
Diyan po nangyayari yun, no? At saka meron na nga po mga inanunsyo na magkakaroon nga ng joint sale, no, ng Philippine Navy, ng US at ng Japan, for example, no? So nangyayari na po 'yan. Siguro hindi lang kasi na na-realize. Hintay lang natin kung kailan maliligaw ng Ayungin Shoal. Siyempre, hindi naman siguro natin gustong, kasi simula pa lang may tension agad Professor Jay, ano? Opo. Okay, meron ka bang balita, meron daw yatang dredging and landfill works ang Vietnam somewhere within the exclusive economic zone ng Pilipinas? May nabalita ka ba dyan, Professor? Ilang taon na po na rin na nangyayari yan. Kasi yung mga hawak ng Vietnam naman ng mga... Sa Kalayaan. Alam natin yung Kalayaan, Kalayaan Group of Islands, Spratlys, no? Alam natin may mga ilang mga lupa, tayo meron dyan. Meron din ng Vietnam kasi mukhang para talagang yan yung international territory ng kung sino-sino, pero nakapaloob sa ating exclusive economic zone na protected din ng arbitral ruling. Ibig sabihin, yan ay identified sa Vietnam, bigyan nyo sa Vietnam yan. Sa Pilipinas, bigyan nyo sa Pilipinas yan. Ito ba yung ginagawa nila ng dredging activity? Meron po silang mga ginagawang reclamation activity dun sa kanilang mga isla na matagal na rin nilang hawak, no? Mm-hmm. Kagaya natin, gumawa tayo ng kaunti, no, para ma-renovate yung runway sa Pag-asa Island, no? Yan, May ganun din ang ginagawa rin yun ng Vietnam para sa kanilang mga isla. Medyo pinapalaki din nila yung mga maliit na isla, no? Kasi nga, ang nangyari dyan, no, mula pa mga bandang 2017-2018, may banta na talaga ang China na babanatan sila, no? Ayun. Lalo na nung nag-petroleum exploration sila, no? So napilitan nga sila na i-cancel yung kontrata nila with a Spanish company, yung Repsol. At saka isa pa, nalimutan ko yung isa French yata or something, no? Okay. Basta dalawa yung kontrata na kinancel nila dahil doon nga sa pamimilit ng China, no? Dahil doon na-realize nila na talagang kumbaga totoo yung threat ng China na gagamitan sila ng dahas. Kaya yung mga isla nila, pinapalakas nila tuloy yung mga depensa, no? Kaya yan, nakikita natin yung epekto, no? May may dahilan ba para, kasi since ito sa bagay, sabi nyo nga territory nila pero yung kung yan ay gagawing parang military island, parang ginawa ng China sa Mischief, sa Subi o sa Fiery Cross Reef, may dahilan ba para ito i-protesta natin? Well, nagprotesta na po tayo. Pinadala na po natin sila ng diplomatic protest at tinanggap naman nila yung protest, no? Ang ano lang dyan, kumbaga ang kakaiba lang dyan is at least sila, yung mga hawak nilang isla na dinedevelop nila, medyo nasa mas malayo, no? Nandun siya sa pinakadulo ng ating EEZ. Tapos hindi apektado ating mga mangingisda. Hindi po, yun pa yung isa isa pang pagkakaiba ng Vietnam, hindi nila tayo pinipigilan sa paggamit ng ating EEZ, hindi nila hinaharang yung ating mga tao. Ayun. So para sabihin na nagpoprotesta tayo sa China, dapat sa Vietnam nagpoprotesta rin. Napakalayo ng comparison, tama ba 'yun, Professor? Kasi kumbaga yan, ito actually yung dapat na paraan para i-manage itong disputes na to, no? Pinipreserve natin yung mga legal position natin, pero hindi natin pinapabayaan na yung sitwasyon sa dagat ay maging tense, no? Sa pamagitan ng mga yung interference na ginagawa ng China, for example, hindi nila ginagawa yan, no? Yung pagpipilit sa sarili nila, no? Hindi nila ginagawa yon. Actually, kung tutusin, mas maganda yung relasyon natin sa Vietnam kasi nga nagkakaintindihan tayo na okay, may sarili-sarili tayo, may kanya-kanya tayong mga claim, pero hindi natin yan ginagawang dahilan para mag-away talaga tayo, no? Yung karagatan particular, no, yung karagatan, no, dahil may common and mutual interest tayo diyan, no. Nagbibigay tayo pareho diyan, pinangangalagaan natin, no. Alright. Dito kaya nito sa China na inuubos talaga nila. Understood. Malayo. Malayo talaga. Alright. Professor, nagpapasalamat ako at sa ulitin po, alam nyo, pag nagkakausap tayo, parang nawawala ng ganang uminom ng kape yung mga tinagurian nating mga bakery boys. Anyway, Professor, sa ulitin po.
Sige po, Okay, sige thank po. you, sir. Umaga po lahat. Alright, si Professor Attorney Jay Batumbakal, mga kapuso, ang Direktor ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, ang inyo pong napakinggan. Kinikilingan, walang pinoprotektahan.